Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me RM at sa episode na to samahan nyo akong subukan itong bagong sasakyan ng Jack, ang Jack JS4. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine. May maximum output ito na 147 horsepower at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 210 Nm at 2,000 to 4,500 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Kung naghahanap kayo ng budget-friendly na crossover na may turbo, tamang-tama sa inyo to. Panoorin mo na lang ang video. Ang tawag daw nila sa design ng sasakyan na to, parallel geometric shape. So pagtingin ko ng unahan, yun nga naman, mahilig sila sa linya. So pati yung LED na DRLs na nasa ibabaw, malinya siya. Nasa baba naman, meron siyang parang chrome accent na parang linya-linya rin, parang boomerang siya. At ang headlights nito nasa baba. Halogen lang yung headlights nito, pero naka-projector. Sa sides, usual na design lang naman ng crossover. Hindi siya ganun kalakihan, tamang-tama lang yung size. So, saktong-sakto nga to pagka sa city mo gagamitin kasi hindi siya ganun kahaba. Tsaka mataas yung ground clearance. So, kung lubak-lubak, wala kang problema. Hindi ka sasayad. Kitang-kita ko rin sa sides na marami siyang mga matte body moldings, medyo matataba. Siguro gusto talaga ng Jack dito maging pang-rugged. So, kahit tamatamaan mo kasi yung mga matte body moldings na yan, hindi mo makikita masyado yung gasgas at saka ang hirap gasgasan niyang mga yan. Ang size ng gulong 215/50R17. Gustong-gusto ko naman sa likod yung ilaw niya kasi ang kapal nung LED na nakadugtong sa magkabilang side ng sasakyan. So malayo pa lang kitang-kita mo siya, parang may isang linyang nakaganyan. Tapos meron din naman siyang parang vertical light na design dun sa gilid. Naka-shark fin antenna, defogger, wiper, merong rear camera, tsaka meron ding mga parking sensors. Pagbukas nga lang ng pinto, manual lang, hindi siya automatic na magbubukas. Pero yung space naman, very usable to sa family kasi maluwag naman siya, mataas, tapos kung kailangan mo pa ng more space, pwede mong itupi naman yung second row seats para mas maluwag. Sa ilalim, meron siyang spare tire na donut. Tapos sa ibabaw ng donut tire, nandun na rin yung lalagyanan ng tools. Pero yung gilid niya, marami ka pang malalagay doon, maluwag pa. Ang interior naman, so classy, tsaka timeless yung design nito kasi wala yung masyadong crazy na design elements, Basta simple lang dito, merong mga piano black finish, merong leather, tapos yung mga stitchings niya parang medyo light brown yung kulay. Malaki rin yung screen kasi 10.25 inches to, may Android Auto, Apple CarPlay. Yung iba kasi, di ba, mahirap ang hanapin yung mga controls dun sa infotainment system. Dito kasi may mga nakahiwalay na controls talaga siya ng infotainment system tsaka aircon na nandito sa baba. So touch sensitive siya. Ang manibela naman masarap hawakan kasi leather wrap din siya, tapos meron ding mga brown stitchings. Sa left side merong controls para sa cruise control at saka sa right side naman controls para sa infotainment system. Analog yung instrument cluster nito. Sa left side tachometer, sa right side naman speedometer. Pero yung gitna naman meron siyang maliit na screen na pwede mong palit-palitan yung mga info na nakalabas dyan. Sa center console naman meron siyang USB, power supply, merong open compartment. Yung shifter nito mechanical, so feel na feel mo yung tok-tok, ganun, So maganda yon. Naka-electronic parking brake na rin to na may auto hold function, dalawa yung cup holder, tapos yung center armrest, leather wrap din. Sa loob, maluwag naman pero wala naman siyang laman, basta space lang siya. Leather wrap naman yung mga upuan, color black siya, tapos merong mga perforations yung ibang part, tapos yung mga stitchings niya, yung iba, light brown. Komportable rin to, tsaka nakaakap sa katawan. Sa likod naman, actually yung space, okay lang, lampas 5 daliri yung sa headroom. Tapos yung sa tuhod ko naman, lampas ng isang fist pa yung space. So kung 5'8 kayo, kagaya ko at medyo malapad, wala namang problema sa space dito. Meron din dong dalawang aircon vents, tsaka dalawang USB, at tsaka open compartment para pwede mo lagay yung phone mo habang nagcha-charge ka. Yung mga usuals din nandun. So 3 yung seatbelt, merong center armrest, may 2 cup holders. Sa sides merong mga hawakan, tsaka bottle holders sa compartment sa ilalim. Kung susumahin, okay yung labas niya, maganda naman, compact yung size, so madali nga siyang gamitin sa city. Yung loob naman, komportable, tsaka yun timeless din yung classic na design. Okay naman siya, pero ngayon, okay rin kaya siyang imaneho. Yun naman subukan natin.
Sa pagmamaneho, no, ito yung una kong napansin. Kasi nakikita nyo ba tong liwanag na to na nasa braso ko? Ito, ayan, ito. Malamig naman yung aircon, no? Okay siya, pasado. Pero ang problema kasi, walang tint. Kaya ramdam na ramdam ko yung init ng araw. So, kung ako sa inyo, kung ganito yung sasakyan nyo, walang tint, para hindi na kayo masaktan sa init ng araw, no, magpalagay kayo ng Ceramax Nano Ceramic Films. I-check nyo na lang ang details nandito sa baba. So, sa suspension, okay to. Maganda tong pang daily drive. Okay yung suspension niya. Kung 1 to 10, siguro mga 4 siya, no? So, medyo mas malambot siya sa usual. Yun nga lang, hindi to pang racing. Kasi, syempre, gano'n naman talaga. Pag mas malambot yung suspension, pagka binilisan mo sa corner, mas mabody roll din. Pero alam mo yun, sa akin kasi, mas gusto ko yung mas komportable, lalo na kung pang araw-araw gagamitin. Partner pa nito ang transmission CVT. So, ang nangyari, dahil nga CVT siya, sa unang buga, dun mo lang mararamdaman yung power ng sasakyan, tapos dire-diretso na siya. Wala nang shifting dahil nga CVT, dire-diretso na lang, patulin siya ng patulin. Meron kasing turbo yung makina. Kaya ang ganda ng acceleration niya. Actually, ang acceleration niya nito, no, 0 to 100, 9.8 seconds. So, sub 10 seconds siya, 0 to 100. Okay na yung acceleration na ganun. Hindi ka nakakapusin yan, overtaking, kung gusto mo nang matulin, okay na yan. Kahit CVT siya, meron siyang mga presets na gears. Meron din tong plus minus, no, yung sequential mode. So, i-shift mo lang sa right yung shifter, ayan na, naka sport mode na sequential na rin. Okay din gamitin yung sequential niya, actually, mabilis din, hindi naman mabilis, pero alam mo yun, yung saktong shifting lang, yung pag-shift mo, pack shift, ganoon. Tsaka responsive kasi sumusunod ka agad siya. Ang steering naman, medyo malambot din siya. Kung 1 to 10 ulit, 10 yung matigas, sabi mo ng 4.5. Ganon. So, medyo malambot siya, no? Hindi nga lang siya yung direct steering na pag turn mo, turn agad yung sasakyan. Hindi siya ganon. Pero, alam mo yun, for regular driving, okay na okay to. In fairness, rumble strips yung dinaanan natin, pero hindi mo masyadong ramdam dito sa cabin. Walang mga nanginginig-nginig dito sa cabin. So okay yun, very good. Yun yan, no? Kasi kwento ko na lang sa inyo, no? Recently ko lang din nalaman na naging partner pala ng jack ang Volkswagen. Kaya medyo nakuha rin nila ibang technology ng Volkswagen. Kaya alam mo naman, di ba? German engineering, kahit pa paano matibay yun. Well, so far nga, ramdam ko naman din niya yun, no? Yung stiffness ng chassis, kasi nga pag lumiliko ako or pag lubak-lubak, wala nga talagang langit-ngitong sasakyan. At saka tahimik din dito sa interior, lalo na pagka ganitong regular driving ka lang, okay. As is kasi, pag ginamit mo tong sasakyan na to, no, yung tulin niya, matulin siya, lalo na pabilis ng pabilis, no, yung gradual yung pagtulin niya, hindi yung instant na gaganyan ka, hindi. Pero gradual, pero yung nga, matulin ng matulin, lalo na pagka tumataas na yung rev mo, tapos sumisipa na ng, mas lumalakas na yung sipa ng turbo. So kung iraratrat mo to, yun yung medyo mararamdaman mo yung pagka-CVT niya kasi merong konting yung droning. Pero kung gusto mo namang maiwasan yun, no, meron naman kasi siyang manual mode. So yun, i-downshift mo na lang sa manual mode, tapos yun na, i-ratrat mo ng manual. Mas feel mo rin, parang may changing ka ng gear. Sa braking power, no problem, tsaka hindi ako pumapako, hindi yung regular lang yung feel, hindi ka maninibago. Yung throttle feel, ganun din. Parang regular feeling din, hindi ka maninibago. Parang usual car lang talaga siya. Pero don't get me wrong, yun nga yung maganda sa kotse. Yung bang pag-upo mo, hindi ka na maninibago kasi yung sumusunod na kaagad kung ano yung gusto mo. Yun nga lang yung radyo nito, no, merong Android Auto, Apple CarPlay, pero yung tunog niya, no, pasado naman, okay lang. Hindi siya pang disco, hindi siya walang bayo, pero sabi mo nang pasa naman. At ang pinakagusto ko sa sasakyan na to, yung size. Kasi ideal lang yung size niya, no? Napakadaling gamitin sa city, paikot-ikot ka ng subdivision, madali lang kasi hindi siya ganun kalakihan, pero maluwag dito sa loob. Ito pa ang advantage pala na pag bumili ka ng jack, no? Kasi 5 years yung warranty nila, tapos 150,000 kilometers. Sobra-sobra na yun, kasi 5 years, di ba? Parang sulit na sulit mo yung sasakyan. Just in case na kailangan mo rin ng tulong, no? Meron silang 24/7 na roadside assistance na kasama na yun pag binili mo. Ang Jack JS4 Luxury ay nagkakahalaga ng 1,025,000 pesos. Ito naman ang safety and security features.
Maraming salamat po sa Jack Motors Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Basta bad. Yung interior kasi nito, no, classy and timeless, pati yung exterior. So, hindi kasi lahat ganun yung hanap, no? Gusto kasi nung iba, mga wild yung styling, o super premium, ganyan. So, hindi ito yun. Para naman sa naghahanap ng mga sporty riding, yung ganun, yung instant acceleration, precision na steering. So, hindi para sa inyo to kasi ito mas maganda tong pang daily drive na matulin. May extra tulin daily driver. Sagod naman tayo. Masarap siyang gamitin kasi nga komportable. Pang araw-araw, okay to. Kung gusto mo mag-drive ng matulin, no, okay din to kasi meron siyang manual mode. So, may sequential mode siya na pwede kang mag-plus minus sa shifter. Okay din sa akin yung space kasi kasya naman ako kahit sa likod. Tapos yung space din sa cargo, pasado, kahit marami kayo sa pamilya. Kakasya naman yan kahit may baby pa kayo, yung stroller kasya dyan. Gusto ko rin yung upuan kasi yan ay komportable pero nakakapit pa rin sa'yo. So basically sa akin, itong Jack JS4, yun nga pala, Jack ang tawag nila, hindi pala JAC, Jack. So, ang Jack JS4, kung naghahanap ka talaga ng komportable lang na daily driver, na madaling isingit-singit kung saan-saan ng mga kalsadang maliliit, na merong tulin at pwede mong paglaruan paminsan-minsan, magandang choice to ay, tsaka ano pa, yung price. Affordable kasi to, yun yung pinaka-champion dito kasi di ba, yung mga usually mga crossover na ganito nasa 1 million mahigit, 1.2 ganyan. Pero ito kasi yung maganda dito, no, yung price kasi 1,025,000 pesos only. So makukuha mo na yung turbo, yung komportable, yung maluwag sa presyong saktong-sakto. Ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.